Good morning! For today's video, actually utusan tayong bumili ng pandesal. Pandesal, empanada. Pagkatapos, kailangan natin ipalinis yung mga sapatos since ginamit namin siya sa last trip namin sa may Azerbaijan. So instead na kami yung maglaba, ang ginagawa namin kadalasan is pinapalinis namin siya dun sa naglilinis talaga ng sapatos kasi magaling talaga sila maglinis eh. So, after natin bumili ng tinapay, didiretso tayo doon para i-drop lang yung mga sapatos. And then, pipick upin natin siya by tomorrow. So, for today's video, samahan nyo ako for this adventure. Kuno. Since nautusan tayo ni Mrs. Again, guys, my name's Jerwin. And I'm from Al Ain, UAE. Let's go. Ayan, so ito guys, naglalakad na tayo ngayon papunta sa bread and butter dito sa Al Ain. Actually marami naman bilihan dito ng pandesal or mga tinapayan na pang Pinoy. Pero in fairness, masarap kasi talaga yung tinapay nila. So tara. Nakabili na tayo ng tinapay. Bumili ako ng 5 empanada. Ang charge nila dito, it's 5 dirhams per empanada. Tapos bumili din rin ako ng tawag dito, cheese bread. Parang 2 yata or 3 dirhams per piece. So, after dito, diretso muna tayo dun sa pagpapalinis ng sapatos. And then, rekta na pabalik ng bahay, kape, and breakfast muna. Alam nyo, ang buhay dito sa UAE, okay naman eh. Alam mo yung security, dito mo talaga mahanap eh. Yung peaceful, dito mo rin talaga mahanap yung mga yan. Dito sa UAE, madami silang iba't ibang Emirates. Like Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, so on and so forth. Pero currently, andito kami ngayon naka-stay sa Al Ain, which is still part of Abu Dhabi. Ang kagandahan dito sa Al Ain, dito sobrang tahimik lang. Alam mo yun, after ng trabaho mo, diretso ka ng bahay, kain, pahinga, kwentuhan, ganun. Kasi compared sa Dubai, sobrang crowded na kasi ng mga tao doon, sa totoo lang. Siksikan, takbuhan, grabe, ang dami. So, if given an opportunity to choose, either should I stay sa Dubai or Al Ain, definitely I will go for Al Ain. Tsaka anyways, Al Ain going to Dubai, hindi naman siya ganun kalayuan, especially kung may kotse ka. Normally, mang travel time niya 1.5 hours or up to 2 hours maximum, parang ganun. Depende sa kung gaano kabilis yung gusto mo. Pero dito kasi sa Al Ain, payapa talaga dito eh, sobrang chill. Okay, so finally dumating na tayo dito sa next location natin. Dito magpapalinis tayo ng sapatos. Ang charge nila per sapatos is 15 dirhams.
And then, normally, pagka bigay mo ng sapatos, ayusin nila yan, you can pick it up the following day. Ginagawa namin to, hindi naman sa lahat ng sapatos, syempre. Tawag dito, syempre kami pa rin yung naglilinis ng karamihan. Pero kapag mga may sentimental value yung sapatos, so doon talaga namin pinapalinis kasi kailangan talagang alagang-alaga. Ayun guys, so naibigay na natin yung sapatos kay Kuyang magaling maglinis. Ang charge niya for 2 shoes, it's for 30 dirhams. So parang pumapatak lang siya na 15 dirhams per shoes. Actually magaling talaga siya maglinis eh. Tsaka kung gusto mo talagang alagaan maigi yung sapatos mo, ay ipalinis mo talaga na ganyan. So, natapos na natin yung errand natin for this beautiful morning here in Aling. Again, nakabili na tayo ng empanada at cheese bread. Pagkatapos, nadala na natin yung sapatos sa palinisan. Pick up namin is tomorrow for the shoes. And then, after nun, gamitin ulit namin siya sa next trip na pupuntahan natin. Inshallah, very soon. Maraming salamat and I'm gonna be seeing you again on our next video. Salamat! For today, samahan niyo ako magluto ng lunch. Ano nga bang lunch natin for today? Well, magluluto lang naman tayo ng bagnet. Nagkataon na meron tayong close friend na nagpasalubong ng bagnet from Ilocos. So, since gutom na kami ngayong tanghalian, yun muna yung lulutuin natin. Pero hindi lang basta-basta bagnet. Kasi on top of the bagnet, magluluto rin tayo ng ampalaya. Paano natin lulutuin? Actually, air fryer lang namin. Wala naman sobrang special sa gagawin namin. What's special is yung bagnet mismo. Kasi, you know, medyo mahirap maghanap ng classic na bagnet. So, walang patumpik-tumpik. Abay, umpisahan na natin. Tara, luto na tayo. So, eto na guys yung bagnet from Ilocos. Grabe, sobrang sealed talaga siya. Oh. Kasi nga galing sa Pilipinas. Dinala dito sa abroad, sa UAE. Wow! Luto na to ah! Wow! Stig! Guys, so pag yung pagluluto ng bagnet, hindi siya basta-basta. Kailangan dito talagang pinaghihirapan. Paano? Ito yung bagnet, di ba? Ito yung air fryer. Ilalagay mo siya sa loob. Tapos na. Stig! Okay, since yung bagnet napaka-unhealthy, i-balance natin. Paano natin i-balance? Sa pamamagitan ng gulay. Anong gulay? Are! Thank you nga pala sa sponsor namin, si Mang Domeng, para dito sa ampalaya, sibuyas, at syempre dapat hindi mawawala ang itlog. Ating igisa. Saglit. Yung may tawa ko muna. Ayan guys, so finally yung ulam, luto na. Pakita ko lang sa inyo. So bali, ito yung ginisang ampalaya. Sarap, bango. Tapos, ang star of the day, yung bagnet. Ito siya. Malutong. Huwag kakalimutan, uminom ng maraming tubig. So, tara, kain na.